mga impormasyon, pagtulunan o kahibalo may tungod sa industriya sa lubi. Ang kalubihan o karon aniya ang inyong magtutudlo sa kahanginan. Maayong buntag sa atong mga ka-agri friends. Labi na kadtong atong mga estudyante, mga 560 nato ka mga estudyante sa atong School on the Air. Maayong buntag ka natong tanan. Og karong buntaga atong padayonon ang atong mga hilisgutanan sa atong School on the Air. Okay. So, siguro atong lantaw og balik katong nangagi nga mga episode nato kay karon upat dapat ni siya nga kaning topic nga atong paghisgutan, pero ani ana kita sa unom nga airing sa atong programa. So ang katong sa permiro nga mga adlaw pagsugod nato, ang nag-una dinhi ang atong Provincial Coconut Development Manager si Mr. Roland R. Bong Calio. Din iyang gihisgutan ang kabahin sa Republic Act 11524 kung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act nga kuan siya nga gipalihok siya kay dili man siya self-executing nga balaod. Gihimuan pagid sa isa ka Executive Order number 172 katong Coconut Farmers and Industry Development Plan nga diin mo hinungdan nga nahimugso kani atong programa karon kay under man kani sa atong CFIDP nga Coconut Farmers and Industry Development Plan. Diin magpahigayon ang atong CFIDP og mga trainings pinaagi sa pag-kooperar or pag-implementar sa ahensya sa Agricultural Training Institute, Region 10. Okay. Human kadtong nahisgutan nga mga hilisgutanan ni Provincial Manager Roland Bong Calio. Misunod ang atong kauban nga si Mr. Tito Palangan. Din iyang hisgutan ang kabahin sa economics of the coconut industry. So sa duha ka mga airings, nahisgutan ni Tito kabahin ini ang atong industry sa lubi. So atong tanaw nagbalik, atong hisgutan nagbalik to iyang nanghisgutan sa miagi. Kay karong buntaga nanabot tay lain nga magtutudlo sa kahanginan mo banos kaniya. So sa miaging adlaw, adlawng Miyerkules, naisgutan ni Tito ang katong kabahin sa industriya sa lubi ug diin iyang naisgutan nga ako yung gi-specify didto nga ikapila ang Pilipinas sa mga top producers sa lubi sa tibuok kalibutan tungod kay kani naapil usab didto sa ato ang gitawag nga pre-test. So didto naisgutan ni Sir Tito nga ang Pilipinas maoy ikaduhang nasud nga coconut producer sa tibuok kalibutan. Ikaduha lamang siya sa Indonesia og ang ikatulo dayon mao ang India. So palihog og hinumdum ana mga estudyante nato katong 560 ka mga estudyante. Basig na pinagtulog-tulog daron. Ay magkapi na ta. Kay nagsugod na ta. Birahan na inyong mga ballpen og mga papel dia para maka take note na ta. Para mga valedictorian tang tanan pohon sa atong closing. Okay. So sa nahisgutan pod ni Sir Tito Palangan atong iyang nahisgutan og atong nasayran nga ang industriya sa lubi di ay adunay giatubang nga mga pagsulay. So atong balikon, review lang ta. Ang una nga pagsulay, nagkahinay og nagkunhod ang atong produksyon sa lubi. Gumikan sa daghan kadaghanan sa atong kalubihan karon nagkatigulang na. So dito naisgutan ni Sir Tito nga isa ka gauge nga mahibalan natong tigulang na ang atong kalubihan kay nag-edad na siya og 60 pataas. Kay niining idara ang atong lubi normal gyud nga magkagamay ang iyang produksyon, magkunhod na pag-abot nining idara
mo nang gitawag na to na siya og senile. Senile, tiguwang na, 60 anyos na. Mura gyud pug tao, magkagamay na ang iyang produksyon. So kinahanglan nga kaning mga panahon na atong advance ang atong pagplano niini. Sa di pa moabot siya sa 60, pagpatong palag 50, 45, 50, sugod na tag silong sa atong kalubihan para pag-abot niya sa iyang kategolangon dito sa moabot na sa 55 paingon sa 60 nga dili na maayo ang iyang pagpamunga, at least nanay atong gisilong nga mosunod kaniya. Kay narabay usahay di pud siya mosunod sa edad, kay bisan paganik 55 magkahinay na. Kay maapektuhan mo sab kini sa atong nutrisyon sa yuta. Mao na nga bisag 55 pa nagkaluyan ang lubi. Hinay na kaayo ang iyang produksyon. Mao na nga advisable nga 45 to 50 years ng atong kalubihan maghinahinay na kitag pasilong sa atong lubi. Ang ikaduha daw nga problema nga hisgutan pod ang mga kalamidad nga nasinati sama sa bagyo, hulaw, landslide, pagbuto sa bulkan. Mao na siya. Okay. So ikaduha to nga mga pagsulay. Pero nalimot na tagrit sa aton. Ka-agri friends no, nagdiretso-diretso lang ta. Sige. So ato sang putlon ditong dapita. Dito patay sa ikaduha nga mga pagsulay no sa atong coconut industry. Okay. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga ka-agri friends. Ilabay na ni atong 560 ka mga estudyante nagkatawa sa Ma'am kay gibungaw na tayo. Diretso ra ta og recap. Nalimot na mo noon ta og kaning panimbaya sa atong mga nag-follow. Kay layo-layo ra bang maabtan ni atong Sibya karon. Kay galing dito sa atong mga shout-outs, niabot naman ta dito sa Bukidnon. Gani niabot ta sa Valencia, Bukidnon, sa Don Carlos, diha dapit sa Talakag, miabot ta ditong dapita. Atong gamitag linte para maklaro ginato no. So welcome og maayong buntag sa atong mga ka-agri friends dinhi sa atong istasyonan sa radyo sa 1494 DXOC Radio Pilipino dinhi sa atong dakbayan sa Usamis. Okay, so welcome na usab dinhi sa atong ikaunom naman siguro ni, ikaunom nga airing na Ma'am Idlin no. Yes, O sir. kaning atong ikaunom nga airing karon nay ikaupat po na ikatulo din kang ikaupat nga topic nga atong paghisgutan unya. So welcome diri sa atong tulumanon ang mabungahong panginabuhian Radio Eskwela sa Kalubian, a school on the air program on coconut production and processing. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Laureano Lau Gabuya Jr., ang kasamtangan nga senior agriculturist sa buhatan sa Philippine Coconut Authority kon PCA dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Sanglit hangtod karong adlaw dili pa man maka-anchor ang atong amigo nga si Kagawad Edwin Amba. Ako usa ang magsilbing angkor karong adlaw. So get well soon day Sir Edwin para sa sunod nato nga episode or sa sunod nato nga airing anaa ka na gyud karong Monday pohon. Okay. So sama sa naandan sa dili pa ta magpadayon, sa unahan atong ipaabot ang atong pangatahuran sa atong amahan sa probinsya, ang atong always mabtikong working governor Attorney Henry Sevilla Waminal nga kanunay andam nga moalagad sa atong mga mag-uuma sa kalubian sa probinsya, og sa atong Vice Gobernador kang Honorable Rowena Wing L. Gutierrez, sa atong Distrito 1 nga Congressman kang Honorable Jason P. Almonte, sa atong Congressman sa District 2 nga si Honorable Sancho Fernando Ando F. Waminal. Og ingon man sa atong mga tanan natong mga board members sa probinsya sa Misamis Occidental, maayong buntag. Og
sa atong mga mayor o mga vice mayor, ilabi na sa atong tulo ka dakbayan sa Oroquieta, ang atong provincial seat sa atong probinsya, sa Usamis ug sa Tanggob, ug ingon man sa 14 pa nga nagkalain-laing munisipyo dinhi sa atong probinsya. So maayong buntag sa tanan, no? Karong buntaga dako natong oportunidad nga makig-uban kaninyo, isip hulip nga anchor person kang kagawad Edwin Amba. Okay, so karong buntaga, ako naman tong nasugdan kanina og hinahinay og recap. Ako nya human atong recap, akong introduce unya ang atong bag-o nga kauban diri sa kahanginan, ang atong bag-o nga kaning magtutudlo. Human nato og recap atong nanghisgutan sa niagi. Labi na atong nahisgutan ni Sir Tito, no? Okay, so hanatang dapita gani ato dinhi nata sa katong atong hisgutan nga mga giatubang nga pagsulay sa atong industriya sa lubi. So nahumanata adtong naghinay ang nagkunhod ang iyang produksyon, ang ikaduha tungod sa mga kalamidad nga nasinati. Ang ikatulo dayon katong hisgutan ni Sir Tito nga ang mga kabag-uhan sa teknolohiya diin nag-update po ng atong world market nga dako na pod ang ilang mga gi-require nga mga specification sa atong kopra o mga produkto sa atong kopra kanang oil sa atong coconut nga ilang gina-require. So kung ana kay sila kanang mitikuloso na kay sila kinanay bagong nahibal-an nga ana day mga contamination sa atong kopras o sa produkto sa atong kopras. Sa una katura man tong aflatoxin, pero sa bag-o lamang ana-ana pod tong gitawag natog MOS and MOA. Nahisgutan naman to ni Sir Tito, no? So ako lang nang gipahinumdom ninyo para inyong ma-review na inyong mga notes kay sigurado ko nag-take note mo diha, no? Okay. So ang ikaapat nga atong giatubang nga pagsulay ang dili organisado nga supply chain. Okay. Mao to siya. Og naisgutan po ni Sir Tito ang mga oportunidad sa pagtanom og lubi. Na niingon mo to siya nga kung mananom kita og lubi, di lang usa o duha ka produkto ang atong mahimo nga produkto niini, kundi daghan kay matud pa halos tanan nga parte niini adunay mga kagamitan. O nasayod ba kuno kita nga ang lubi kada bulan di ay muhatag og bunga. Mao na nga pwede day tam harvest og kada bulan sa lubi, pero atong naandan kay every quarter kada tulo ka bulan kay para maka-save po sa labor kay mahal naman atong labor karon. So mao na nga atong naandan na gyud nga matag tulo ka bulan ta mo harvest. Pero actually pwede binulan kay sa atong nahibal-an ang lubi muhatag man og bunga matag bulan. So kung inana nga kuan nga premise nagpasabot nga 12 ka bulan matag bulan sa mo bunga na 12 ka bulig ang pinakaubos na nga mahatag. Okay. So nisgutan pod ni Sir Tito ang mga produkto gikan sa lubi. Gikan sa gamot sa lubi makahimo kitag tina katong gitawag nga mouthwash ug tambal pod siya sa mga panakit sa tiyan ug dysmenorrhea. Og ang ikaduha nga parte sa lubi naisgutan ang punuan nga diin makuhaan nato siya og kukulamber. Mao ni atong gipanghimo og mga balay, mga muebles, mga furnitures. Ang ikatulo ang dahon. Makahimo kita katong silhig, kalo, katong basket og palaspas. Mao na mga example sa iyang mga produkto pero daghan pa mahimo ani. Dayon ang sa bunga kasagaraan katong sa butong kay mao man himalitan kay labi na sa ubang nasod, labi na sa Thailand kaning butong mo ikusog dito. Gawa sa butong makakuha kita og bunot gikan sa makaproduce kita og kanang coconut coir og coco peat sa bunot. Okay, sa bagol makahimo kita og activated carbon, mga gitawag na tog detoxifying agent, mga water purification, air purification, battery, sugnod ug uban pa. Og sa unod makahimo kitag produkto nga coconut oil, desiccated coconut, animal feeds, coconut flour, coconut milk, kaning gitawag natog virgin coconut oil kon VCO og ang nata de coco.
sa tubig, makakuha tag coconut water, then himalitan gayud sa gawa sa nasod, makahimo kita og suka, vinegar o kaning sauce. Sa bungol pud sa lubi, makakuha ta og tuba, suka, makagama kita og kanang coconut amino sauce, coco nectar, coco syrup, coco sugar ug uban pa. Bisan dit kita maabot sa Oroqueta, ako ding shout out to ang atong Orococo, ang atong Oroqueta Agricultural Cooperative, kay nahinumdum na ako nga nagisgot kita direk mga kanang processing sa lubi. Ang atong Orococo daghan na kayang mga ginaproseso nga mga produkto nga nagikan sa nagkadaiyang parte sa lubi. Daghan kay ilang mga produkto nga naa karon. So shout out dia sa atong manager si Ma'am Jonah sa pag-assist ni Yogesh, maing buntag kaninyo diyang tanan. Kini nga mga produkto nga nisgutan ni sa topic ni Tito sa miaging Miyerkules, mga bag-o o yang pangutana bag-o ba pakunok ini or dugay na ba sa inyo ha? Siguro ang uban bag-o pa. Pero ang uban ani dugay-dugay na gyud pod nga na kuan na diskubrihan. Okay. So ang napay nisgutan nga ang mga hinungdan nga makaapekto sa produkto sa atong merkado, naisgutan dito ang kabahin sa supply and demand. So ang kondisyon sa klima, ikaduha. Ikatulo, naisgutan po nga ang mga peste o sakit sa lubi. Ang ikaapat, mga kondisyon sa ekonomiya sa kalibutan. Ang ikalima, mga polisiya sa trade. Ang unom, katong mga projections, ang pagtagna sa dagan sa merkado. O ang mga gasto sa pagpadala kaning transportation cost sa atong mga produkto sa lubi. Ang ikawalo, ang pag-uswag sa atong teknolohiya o ang ikasiyam, katong gitawag na to kompetisyon sa mga alternatibong mga produkto sama sa ubang mga vegetable oils, sama sa katong iyang kaatbang kayo nga kusog, ang palm oil, ang soybean oil, ang corn oil o olive oil nga maka-impluwensya sa dagan sa presyo sa merkado, ilabi na sa presyo sa atong coconut oil. Nya nahisgutan po dito ni Sir Tito ang naapod tay naman tay mga problema, naatay mga challenges sa atong industriya sa lubi, naapoy mga pamaagi aron mapalambo na ato ang industriya sa lubi. Una na, nahisgutan nga gi-advise ang pagpananom og mga maayong kalidad. So dinhi ang PCA gitahasan gid ani mo ni under sa atong CFIDP, Coconut Farmers and Industry Development Plan, mao gini ang number 1 nga main dish kay bali sa Philippine Coconut Authority. Labi na karon gitagaan tag tahas sa pagtanom og daghan kay nga lubi. Labi na preferably ang gitawag natog hybrid kay ngano kaning nisgutan sa niagi magmananom kuno kita og kaning kalidad gyud nga mga lubi. Tungod kay kung atong baliko ni atong mga lubi nga karaan, nagpasabot nga unsay problema nato nga giatubang aning atong karaan nga mga lubi, sa sunod pod nga 60 ka tuig pa nga moabot, mao na gyapon nga problema ang atong atubangon, ang ubos nga produksyon, ang kaning gagmay ra nga bunga, kay ngano nganong moingon tag 60 ka tuig, kay ang pinakataas nga lifespan sa atong lubi diha man moabot siya og 60 pataas. So mao na nga magbalik-balik atong problema pohon. At taman sa 60 ka tuig, umuapog kani ma-experience sa atong mga nagsunod nga atong mga kabataan. Mao na nga karon pa lamang ang atong buhatan sa Philippine Coconut Authority gitahasan gyud sa atong gobyerno under sa atong pangulo kang Presidente Bongbong Marcos nga magtanom og daghang lubi, labi na ang katong mga maayong kalidad o kaning gitawag nato og hybrid. Mao na nga related kay ang atong topic karong adlaw, kay misgutan man nato ang katong unsay kinaiya sa lubi nga unsaon nato siya nga para maato siyang ma-upgrade. So misgutan po na dinhi sa atong topic karong buntaga. Mo na importante kay kini. Unya, isa pa sa mga pamaagi haron mapalambo nato ang atong industriya sa lubi ang pagpangabuno. Trabaho gyapon ni sa atong buhatan sa Philippine Coconut Authority, pero limitado man po ang atong mga ayuda niini, dili man tanan gyud matagaan. Katong uban nga makasugakod na, pwede pod sila na mismo ang
moabono sa ilang mga kalubian kay total sila man pod ang mag-benefit kay magmutaas man pod ang bunga sa ilang kalubihan, so mas muda ko pod ang ilang produksyon, ang ilang kita. Okay, so mao na to siya. Ang ikatulo nga pwede nato buhaton para ma-improve ang atong industriya sa lubi, ang pagbaton og intercrop. So atong gamiton ang atong ilalom sa kalubihan, atong maobserbahan nga atong ilalom sa kalubihan sa mga bagnot ra may nagdaghan. Atong i-utilize kay na may mga bakante diha nga lugar sama sa pagtanom og labi na ang recommend ang kakao, ang kape, saging, o pwede pod nga atong butangan og mga kahayupan sa ilalom sa kalubihan. Og ang ikaapat ang pagtukod og kooperatiba para ang atong lihok sa atong kalubihan usara nya kaning naiskutan ganito ni Sir Tito nga pwede nga ang kooperatiba na ang maglihok sa pagsaka sa pagtumon nga to sa merkado para kuan dali kayo paspas ang atong pagtumo dito sa atong merkado, mas paspas, mas gamay ang atong gastuhon. Okay, so mao na ang atong naisgutan sa miagi nga kuan nga airing nato sa last airing katong kabahin sa economics of the coconut industry. So karong buntaga pod time check atong oras alas 5:21. Karong buntaga atong kauban ang atong maanyag og maabtikon nga kauban nga agrikulturisto nga mo'y atong na-assign nagdala sa atong mga munisipyo sa Clarin, shout out sa Clarin, sa Tudela ug sa Sinakaban. Atong i-welcome ang atong agrikulturisto, Ma'am Edlin Balilihan Mariket. Okay, take it away Ma'am Edlin kay mag-shout out later on. Okay, thank you Sir Lau. My favorite line, God is good all the time. And all the time, God is good. Okay. Okay, maayong buntag sa tanan. Magpasalamat kita nining lahi na usab nga kabuntagon nga gihatag kanato sa atong labang makagagahom. Ato usang mga lideres dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental nga gitagaan kita og panahon nga makapaambit sa atong kahibalo pinaagi sa kahanginan. Labi na gayud sa mga suking tigpaminaw ni ining istasyon, DXOC Radio Filipino, atong mga higalang mag-uuma sa lubi. Special shout out nako diha sa Duanggikan, Tudela, sinong Mumi ug sinang Aida Dahuyag. Sa Buena Vista, sinang Esther Akla. Good morning ninyo diha. Good morning. Nagmata na ba mo? Okay, sila nung Kapi na. Julio Alvarico ug iyang pamilya diha sa Bungabong. Og sa dili din ako kalimtan amo ang SFO Federated President Mr. Carlito Caralde diha sa Tudela. Dayon atong mga coconut farmers nato diha sa Clarin, Tudela ug Sinakaban, shout out ko ninyong tanan. Ug sa maabot ni ining sibyaanan labi na gayud katong mga mag-uuma nga naka-enroll ani nga pagpaeskwela sa kahanginan. Good morning. Okay. Okay, good morning. Sa dili pa di ay kumusugod no, kusog nga shout out sa akong anak. Wow, special mention si Bea, congratulations nga mo graduate karong May 30 sa Clarin High. Dayon Congratulations, Bea. Yes sir, dayon additional nakapasar pa gid siya sa iyahang entrance Wow. exam. Oh. Sa hadapit Mamidlin sa Bukidnon, Central Mindanao University. unsay kwaon nga kurso ani? Siyempre, pareha sa mama, related yapon sa agriculture. Okay. Mayo. Okay. Ato Okay. ipakanap ang atong mga agriculturist, ato Yes. ipadaghan kay nagkagamay na. Nangita Okay. ta anak karon no kay wa na kaayo ang uban anak manggi abroad na. So Lagi. magpabilin ang mga agriculture diri sa Pilipinas. Okay. Okay. Sa pagpasiuna, ako magpaila-ila sa akong kaugalingon. Ako si Edlin Balilihan Marikit, usa ka agriculturist sa Philippine Coconut Authority. Ug ania kita karon sa kahanginan sa atong programa ang kalubihan. Apan sa dili pa nato tukion ang mga pamaagi sa pagpanguma sa lubi, ato usang ilailahon ang lubi. Lagi Sir Lau no, permanent. Mas maya to tong ilailahon. Makita naman nato ni siya sa ato ang mga kaumahan pero mas maayo gyud tong mailaila gyud nato siya. Okay.
Nasayod ba kita nga ang usa ka punuan sa lubi gitawag kana nga tree of life o punuan sa kinabuhi? Ngadto sa dagan Sir Lau sa atong programa ato ra kining mahibaluan og masabtan. Apan sa pagkakaron ato usang ilailahon ang lubi ug ang mga parte niini. Okay. Ang lubi di ay ang iyang scientific name mao ang Cocos nocifera. Akong balikon, Cocos nocifera. Cocos nocifera. Okay, pamilya sa palmera. Grupo kini sa monocots, usa ka perennial crop nga mubulak. Mao na diya karon kay mangutan na rin sila unsa kuno ng monocot. Mo lagi. Ang monocot kanang usa ka bulak nga kompleto na naanay bayi og laki sulod sa iyahang inflorescence sa iyahang bulak. So ang lubi usa ka tanom nga ganahan og init sa adlaw. Ato sa tong dungagan gamay. Sige, atong Sir monocot Lau. kay basig mangutan na sila nga bi unsa may tugbang ang nang monocot di ba katong dicot. Okay. So kanang monocot abbreviation lang na sa atong gitawag og monocotyledon. Nya sukat-sukat ba sa una ato ra bang naanda nato cotyledon. Nagabot na hapit na ta retire. Cotyledon pero ang giingon day kuno diri at nangutan ta niya kuan siya cotyledon anak kuno siya. So magtuon pud ta kay school on the air man no. So nagpasabot nga kaning atong monocotyledon usa lamang ang iyang kanang cotyledon. Unsa man Okay, ang mono cotyledon man. Lin? Okay, mono man. Unsa man kuno ang cotyledon? Mao na siya mutabang daw sa pag-supply sa nutrisyon nga gikinahanglan sa tanom panahon sa iyang pagturok. Unsa may mga sample ani kanang mais, sibuyas, luya o kaning atong lubi. Atong mabantayan nga kumutubo siya, dili mo siak ang iyang seeds, di ba? Tibuok lang gyapon siya, mutuibo lang dito, mutunga ang iyang turok, dili matunga ang iyang seeds. Sahi dito sa gitawag natog dicotyledon nga duha ang iyang cotyledon. So example ani ang atong mangga, ang atong kamatis, ang atong mani ug atong beans. Kung inyong mabantayan paggawa sa iyang turok ani matunga siya. So mao na yung diferensya sa dito sa gitawag natog monocot nga mga tanom. Okay, so atong ipadayon Ma'am Idlin. Okay, salamat Sir Lau. Okay, ang usa ka tanom nga ganahan ug init sa adlaw mao gining lubi. Kini moturok sa mga tropical countries sama sa Pilipinas. Ug sa kahabugon nga 600 to 900 meters above sea level, musustainer kini sa latitude nga 20 degrees north o 20 degrees south sa equator. Okay. Asa man ang gigikanan sa lubi? Asa man gina? Lagi. Dito ra na sa Clarin? So, sumala pa, gituhuang naglutaw-lutaw kini sa dagat uban sa balod ug gapnod ug miturok diha sa daplin sa baybayon kung aha sila mudagsa. Nadala usab kini sa mga tawo isip pagkaon ug ilimnon sa mga tag-as nga mga biyahe ni adtong unang panahon. Ug nahibaluan nga gikan daay kini sa Southeast Asia. So pare sa Pilipinas naman ta sa Southeast Asia. So dire daay gagagikan gihapon ang lubi. Okay, karon. Mao kini ang mga kinahanglanon nga rekisito para mabuhi ang lubi. Kinahanglan sa yuta, balason o sandi, lumi og pilit-pilit og adunay kalawmon usab nga dili moubos sa 75 sentimetros. Kasarangan ngadto sa maayong pagbanlas sa tubig o well drain. Tambok nga yuta og adunay kaaslumon nga 5.5 to 7.5 sa yuta hangtod sa maayong panubig. Okay. Nagkinahanglan usab kini og temperatura nga dili molapas sa 29 degrees Celsius. Init sa adlaw nga sama sa temperatura sa Pilipinas. Nagkinahanglan usab og mga minerales sama sa nitrogen, potassium, chlorine, sulfur, phosphorus, calcium, magnesium, and boron. Okay, atong balikon, nitrogen, potassium, take note niyo ha, chlorine, sulfur, phosphorus, calcium, magnesium, og boron. Okay. Humana, take note na. So karon nay nag-text. Ay, nay nag-text din. Nay nag-text. Nangutana kabahin sa scholarship sa mga coconut farmers ug sa ilang pamilya nga moeskwela sa kolehiyo. So mao gini kasagraang pangutana rong panahon na kay
Mo-end na ra ba ang atong pagdawat ani karong Pizza 31, Ma'am Lino? Oh. So aron makakuha gid mog impormasyon nga klaro, alang sa dugang kahibalo sulod sa link nga gihatag ang CHED. Mm-mm. Ug ato usab kining gi-share sa atong Facebook aron makuha ang mga detalye nga naa nga aduna na kitay tungod kay aduna kitay lain nga topiko karong adlaw. Pero sulod lang gid mo ato nga link sa CHED, makuha nimo tanan nga informasyon nga imong gusto mahibaluan. Okay, so ato pong i-greet Dailin. Kani atong programa po dai karon, ato pong malantaw diha sa atong FB page sa atong ATI. Na gitawag nato og kanang i-type lang diha ATI Northern Mindanao. So diha nato makita masundan ni atong programa diha sa FB page sa ATI. Oo, kay nag-Facebook live sila. Nag-Facebook live man. So atong i-greet pud si kuan. Ang atong ATI director si Ma'am Ramilin Ricoter, ang atong deputy director si Ma'am Niet Arceo, si atong ATI Center Director sa Region 10 si Ma'am Maria Lydia Chavez, ang atong Assistant Center Director for Region 10 Nueme Beth Macario, ang atong ATI atong maabtikon nga Project Officers for Region 10 nga maopoy atong focal person sa Stratcom in the implementation of CFIDP si Mr. John Aris Hadrake. Good morning, sir. Og sa atong ATI Information Officer si Ma'am Hanilo Bastasa. Unya di ay Ma'am Lynn, diri sa atong FB page nanan mo day nag-shout out ni Ma'am Edlin. Ato pong lantawon gamay. Sige, Kay atong atong i-greet pod sila. Happy morning po Agri Friends. Neil Hamiro. Matod pa ni Neil Hamiro. Kinsa pa ni? Si Levi Lagbas Nisnisan. Good morning to all. God is good. From Langub, Calamba, Misamis Occidental. Si Ma'am Melissa. Ma'am Melissa, bayon on Sinconiege, ang atong maabtikon og gwapa nga agriculturist diha sa Kuan, Plaridel, sa LGU Plaridel. Good morning, ma'am. So, kinsa pa si Denbats diha sa Calamba Municipal Agriculture Office, si Juna Tumulak sa Sibula Lopez Haina, si Ruel Bunyao Omega watching from Aluran, Misamis Occidental. Maing buntag sa atong mga ka-agri friends sa Aluran. Si Ma'am Marjorie Serino watching from Aluran. Daghan kay ka-agri friends sa Aluran. Si Ma'am Meli Ramos. Si Ma'am Esther Bueno sa Sapang Dalaga. Good morning, ma'am. Si Ma'am Margie Huson Ongayo gikan sa Mamanga Gamay, Plaridel, Misamis Occidental. Si Lorivel Abad Orlanes. Okay. Kuan ko no, ingon pa niya, good morning sa tanan nga mga School on the Air students watching from Taguanaw, Aluran. Good morning kanimo di, ma'am. Hoy, good morning. Ka Ma'am Alma Caballes Kalipsan, Sumatra, dinha sa Disoy, sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Kusog-kusog ita sa Pangdalaga. Okay, pero gahapon ningon sa Ma'am Diding, dili daw ta madunggan sa Orkita, Dapita. Nga naman to na daot ilang kuan, signal. Wasig na ay kanang nakasagang. So dinhi si Ma'am Jenilyn pod tumalon kagalitan from Aluran gyapon. No? Kusog-kusog ita sa Aluran ug sa Pangdalaga. Then Lutsi Tumulak Bate sa nga matod pa niya, good morning mga ka-agri friends watching from Oroqueta City. O naman watching Oroqueta. Yes, nakalusot good man. morning. Good morning, nakalusot gud ay. Shout out sa among mga School on the Air coordinator sa in Oroqueta City, John Anthony Pacaro. Good morning nimo diha, sir, John Anthony Pacaro, ang atong SOA coordinator sa Oroqueta. Kang Sir Jimmy Bagaw, good morning mga ka-agri friends watching from Aluran. Jean Bungo Bonalos Villar sa Barangay Manaka. Usamis ra. Sa Usamis, sa Manaka. Ang paborito nga barangay sa una ni Sir Bong sa samtang kuan pa siya kanang Coconut Development Manaka Officer or ba? nothing? Manaka di po to nothing siya. Tanan-tanan to ya paborito lang niyang Manaka nga motong balik-balikan makakuyog mi sa una dito, makauli may nangahubog na sa tuba. Sa atong mga kabatanon sa unang panahon, sa atong pagka-extension worker. Kang Lourdes Pioquinto, watching from Barangay Puntod, Lopez Haina, Jufel, naman to, nawala man idagan man. Naman to. Jofel Palisbo,
sa Lupisaina, Jason Saga sa Taguanaw, Aluran, Sofia Dorens Binson from Puntod, Lupisaina. Gahapon nag-greet dito si kuan, imong bata ba si Mi Amor. Wala ako nabasa diri kay tagandagan kayo. Nag-comment siya diha. Shout out dai siya. Shout out dai kang Mi Amor. Balilihan Market. Kang Roel Bunyaw Omega sa Shakian Integrated Farm. Una man lagi ang Shakian kang Ma'am Diding man eh. Sa Orketa naka-shout out man Ma'am Diding. Ang inyong kauban diha si Roel Bunyaw Omega. Shakian man daw sa Integrated Farm. Congratulations diha sa Shakian sa gipaygayon na nga graduation. Kay very good kuno kay sa katanan. Congratulations sa Ma'am Diding sa Shakian Integrated Farm sa Binuangan, Oroquieta City. Kang Jenny Colalho sa Boundary sa Pangdalaga o kang nitungagit si May Amor. Good morning, sir. Watching from Panay Clarin. Okay, nakamata na nakamata na gid ka. Na imong mama diri paminawa. Padayon ta Ma'am Idlin. Okay, no, isumpay po na kong shout out no kay sa upat ka unom ka airing na to karon ang lima gid ana naagid permisi ato ang abtik nga MAPSI president sa Tudela si Ma'am Chona Revelo Encina. Pero maminti na siya diha mo. Good morning Ma'am Chon kay perfect attendance sa ikani. Yes. Okay, sa pagpadayon ni ining atong pag-ila-ila sa lobby. Okay. Ania ang mga party sa lobby. Okay. Una, ang gamot. Sige, ang gamot. Ang gamot aduna kini mga dagko o gagmay nga gamot nga mutaas hangtod 6 ka metros ug ang kadaghanon niini depende sa klase sa lobby. Taas-taas dahi Ma'am Idlin no. 6 ka metros magyud. Ang dagko nga gamot maoy mupugong og magpatindog sa punuan. Okay. Samtang ang mga gagmay nga gamot nga halos dili na makita sa mata sa tao kay pariha ka pino sa balahibo sa iring, mao kini ang responsable sa pagsuyop sa mga bitamina, tubig ug minerales nga anaa sa yuta. Mao din gitawag nato root hairs, no? Oo. Naana siya sa rootlets nya. Ang mga root hairs ana moy responsable sa iyang pagkaon nga gikan sa yuta. Okay. Kining mga gagmay nga gamot makita usa og tunga hangtod 2 ka metros patuyok sa punuan sa lobby. So nga atong makita una katong dagko Sir Law, motoy tigpugong mo day nang bisag hangin-hanginon gud kayo ang lobby. Tindog yapon. Tindog hapon. Kay taas iyang daganan 6 ka metros dayon dagko pod siya gimupugong. So katong gagmay nga dini na nato makita, mao na to siya ang mo responsable sa iyang pagkaon. So mao na bitaw Sir Law nga usa ka project sa ato ang atong ahinsya. Katong PCA fertilization project nga atog yung gitudlo sa mga mag-uuma nga ibutang nila ang ilang abono sa lobby 1 ka metros ug tunga padulong 2 ka metros. Kay aron maduol gid siya dito sa rootlet. Sa ato po day Ma'am Idlin no kanang magdaro ta pohon ato pong i-consider ang atong gamot sa lobby kay kung magpataka po tagdaro diha mahapdusan sa siguro ang lubi mga igo to iyang nga gagmay nga mga kuano mga gamot nga kung mag-intercropping ta naagi kanang specific nga distance nga dili pud matandog ang atong lubi. Mao din nga sa sunod pod nga atong mga topics dito sa farm establishment katong sa coconut based farming system may sigutan pod siguro dito unsay mga pamaagi nga atong maprotektahan po ning ugat sa kaning mga gamot sa lubi nga kung magtanom ta ilalom sa kalubihan ato yung tagaan og saktong espasyo or space gikan sa punuan. Pero ato pud gi-encourage yun na kay aron ang atong giabono sa atong intercropping makakaon pud gamay ang atong lubi. Okay. So mo tong una nga party ang gamot. Sige. Okay. Ang ikaduha ang punuan. Sige, punuan na ta. Nahimo kini gikan sa usa ka obod o terminal bud nga gitawag og cabbage. Ana day cabbage gyapon ning lubi de. Kini ang nag-inusara nga parte sa lubi nga diha nagdepende ang kinabuhi sa lubi. Kung kini nga parte sa punuan ang madaot, mamatay gayud ang tibuok punuan. So didto gid kung moto siya ang atakihon sa atong mga peste nato nga naa sa kuan, mo nay kuyaw kay makita na to nagtindog pa ang lubi pero
daot na day ang iyang cabbage, matingala na lang ta nga namatay day ang lubi. Tungod kay ang cabbage naman siya Lagi. dito sa tunga sa punuan, So, dito sa taas. ato pang nahibalan Ma'am Idlin nga narabay uban nga gusto aning cabbage kay mahimo daw ni nga lami nga pagkaon mga salad di ba nya gitawag man nig millionaire's salad sa ato perting mahala kay millionaire's salad mo gid ang ngalan. So delikado po din nga mao po atong lubin okay. Diba na may murag mga plantation nga gatanom sila nga good for para pagkaon na gyud nga makakuha sila sa ubod sa lubi. Oo. Mo na nga apasonon kay siya kay makatilaw kita atong millionaire's salad nga naara day nagikan sa lubi. Di ba perting mahala? Milyon na biyang ngalan. Lagi. Diha na nato makuha sa lubi. Oo. Okay, padayon ta Ma'am Idlin. Ang tubo sa lubi paspas kung kini bata pa nga masukod halos tunga ka metros kada tuig. So paspas ang iyang tubo. Tunga sa metros matag kada tuig. Oo. Ang punuan sa lubi walay gitawag nga kambyom. Mao nga dili na kini makahimo og balik sa iyang party nga nadaot or na damage. Dinhi na to makita ang mga ulat o uwat sa mga nangatangtang nga palwa. So mao na siya nga kung na ang iyang punuan na natangtang nga palwa, ang uwat ana magpirmaminti na gina siya hangtod-hangtod kay wala siya gitawag nga kambyom. Sige. Ang iyang hawakan o base nga party mukabat og hapit mag-usa ka metros ang kalinginon ug mugamay pataas hangtod mga tunga sa metros. So ang iyahang diameter magkagamay. Labi na ni atong gitawag nga tall nga variety. Gikan sa ubos mo dako kay ang iyang gitawag natong bowl kana iyang kanang iyang kuan gyud pinaka-main sa iyang base niya. Sa iyang base. Gitawag natong bowl. Dako kay sa hawak. Pero pag abot sa pataas mag-anam siya kagamay. Mo ning kalimitan nga characteristics sa atong mga tall varieties nga mga coconut. Mo nay kalahian niya sa atong dwarf. Kay ang atong dwarf gitawag man siya og tapered. Nagpasabot nga straight lang siya, walay bowl, wala say bowl. Gikan sa yuta, straight lang gid sa ang iyang kanang iyang kalinginon sa iyang hawak lawas. o taman paingon sa taas. Mo'y kalainan niya. Mao na nga mabantayan day nato nga unsa man ning lubiha nga wa may kuan hawak. Di pareha nang uban nga dagko maghawak. Tungod kay lahi day sila og klase or variety. Lahi sila variety. Dwarf day ning isa nga atong nakita. Katong isang naisgutan ni Ma'am Idlin kaganina, mao day ito ang atong gitawag nga tall variety. Tall variety kato. So recap no, ang ato ang una nato nga party sa lubi ang gamot, ikaduha ang punuan. Sige, derita sa ikatulo ang dahon. Ang dahon. Okay. Ang permirong dahon sa usa ka lubi nagpilit. Dayon manggilis ra kini ngadto sa iyang pagtubo. Ang normal nga usa ka punuan sa lubi adunay 12 hangtod sa 16 ka bag-ong palwa sulod sa usa ka tuig. Nga nagdala og spadex o bungol kada isa. So ato na makwenta kung pila na katuig pinaagi lang sa iyang mga skarno iyang pali. Oo. No, kasi sa katuig pila to kapali lin? 12 hangtod ka 16 ka bag-ong palwa. Sa estimate na nato. Pero liman sa kag mag-inihapa tanang ko ano kay paingos taas, So napod siguro laing pamaagi pag-compute siguro pod pila ka tuig na ang lubi. Basig na sa lain natong mga topics pohon. So ang katong kada usa ka palwa gadala siya og spadex o bungol kada isa. So mo na nga ang naigisuportohan ang dahon. Nasa ubos na day bungol mo na siya partner. Okay. Ang dahon mo lungtad og 3 ka tuig diha sa punuan. Dugay-dugay po din, no? Dugay gid siya diha sa punuan, Ug mahulog kini nga magbilin og ulat sa punuan mao'y gitawag nato og leaf scar. Katong imong gisutan ganina Sir Lau, no? Okay. Ang leaf scar nga naa sa punuan. So ini kahulog sa dahon, naa day leaf scar nga makita. Di man na yung mga ka-agree friends mga estudyante ha, leaf scar. Basin na puhon-puhon na naay ka ng duha na ka gipilian nga mahimong valedictorian na parehagid og score. Basig maghimo sila og kanang tie-breaking nga question dito. Nga diri lagi hapon pahaon sa ato ang pare ganina isgutan nato tong paunsaon pag-pronounce sa Cataledan. Basin day gamiton to pohon para kanang pag-split lang sa valedictorian, no? Panamaw na pag-take note gid mo diha. Attentive kita, sige. Lagi. Kaya adunay 30 o 40 ka palwa sa usa ka himsog nga punuan. So naa daw 30 to 40. Ang usa ka hingkod nga palwa adunay katas-on nga 4 ka metros
ug adunay mga 200 hangtod 250 kalukay sa sigkakilid niini nga wala nagkaparis-paris. Depende asay kadaghanon sa isig kakilid. Okay. Oo. So ang gitawag ana kato dayng mga lukay. Mga lukay. Naday lukay nga 200, 250 dili sila gaparis. Sa Oo, matag sulod sa iyang duha ka kilid, duha ka bahay, no. Dito sa ubos sa punuan sa Palwa makita nato ang ginit o stipule. Ginit katong mura siya screen ba to? Murag Usay mo nang gamiton dito sa screen para sa tuba. Oo. Kay kuan man siya, murag kanang pino nga mura ra pud siya. Murag net pud siya. Oo. So dito nahisgutan sa atong value adding no katong gihisgot ni Sir Lau og ni Sir Tito nga daghan kaayo og gamit sab ang ginit. Pwede kini tsinelas, mga novelty or souvenir items, no, kay may man na mga artist nato nga maayo kay mo purma-purma ani. Then para pud pang regalo ug pang pasalubong. Lagi kay atong di ba nakita nato sa Facebook nga gi-introduce dito nga isa ka farmer mo iyang gigamit dito pagputo sa iyang gift anang December, di perting ka unique kaya sa nga tanan. Dili pa kuan, dili pa ta mo gamit og plastic. No? Safe sa atong safe environment, di ba? Environment friendly. So ato lang gamiton ang atong pagka-artistic no, mo gawas gyud ang mga design nga tsada gyud ay o lami pa dawaton nga regalo. Unique pag kaayo. Unique pag yun. Okay. Ikaupat ang bulak o inflorescence. Okay, ang bulak o inflorescence. Ang ikaupat, sige. Giputos kini sa usa ka takong ang kinatibuk-an niini gitawag og spadex. Kanang ini bitaw ka lugnas na sa takong nga mahulog na siya nga lami kay na isunlod kay perting sigaha kay na. So ato mahisgutan siguro ani unya Ma'am Idlin no kung unsay sulod ani nabay laki unsa yang kinaiya. Okay, ato maning magamit pohon sa atong gitawag nga trabaho nato sa atong buhatan sa Philippine Coconut Authority kanang gisangunan man ta sa hybridization. So importante pud ni sa nga topic nga atong mahisgutan sa maayo. Okay. So usa kini ka monoecious plant katong monocots nga gi-explain na ni Sir Lau nga ang buot ipasabot nga adunay bayi ug laki nga bulak sulod sa usa ka inflorescence. Okay. So ato ra nang mahisgutan karon kuan. So recap ta sa atong upat ka party sa punuan sa lubi. Una ang gamot. Gamot, okay. Sunod ang punuan. Punuan, okay. Ang ikatulo ang dahon. Ang dahon. O ang ikaupat na to mao kining bulak o inflorescence. Inflorescence ang bulak. Sige. Karon kay naghisgot man ta og bulak, ato usab nga sayuron ang pagpaburos niini aron mahimong bunga. Ay maburos po din ang lubi di ay. Ay, Mura dagtawag gyapon eh. Mao gyapon Sir Lau no kay aron makakuanta sa makareproduce ta. Makahimutag sa ato ang kaugalingon on dili mo extinct ang ato ang kaliwat. Okay. Sige. So diri sa ato ang kuan lubi gitawag kini og pollination. Okay. Unsa may mahitabo des pollination? Adunay duha ka hugna ang pollination. Ang una mao ang male phase. Mao kini ang mga takna nga magsugod og pangahulog ang malo o pollen sa laki ug moabot og 20 ka adlaw depende sa panahon ug klase o variety sa lubi. Pila ka adlaw? 20 ka adlaw? 20 days. 20 days gid siya. Depende sa panahon o klase o variety sa lubi. Okay. Kung moingon ta og panahon, kinahanglan gyud nga favorable sa lubi. Siyempre, kinahanglan kitang maayo nga panahon para pod maayo ang atong pag-pollinate. Sa ato pa kanang mas maayo gyud nga dili siya hanginon. Dili siya hanginon, walay mga bagyo, dili pod kay ting init. So mo gina ang mga kuan nga maayo gyud ang panahon nga para maayo muburos gyud siya. Mura gyud pug tawo no, kinahanglan gyud siya nga maayo pagka ariglahon gyud siya. Depende sa klase ug variety sa lubi kay aduna siya nagkadaiyang characteristics o kinaiya nga iyang sundon. So dili lang pud ay sa panahon kung unsa poy genes or genetics sa usa ka variety o mo follow pud na siya. So usa gyud po na sa magdepende. So ang una no mo na ang male phase, ang laki. Ang ikaduha mao ang female phase. Ang bayi. So bayi na pud ni.
Magsugod kini sa pagliki sa lubot sa putot. Uy. Kay kanang putot mo na siya ang female nga flower. Okay. So, ang putot ay mo nang Oh, female. female flower, Female oh. flower. Okay. Magsugod kini sa pagliki sa lubot sa putot, dayon adunay murag gabasa diha kay magpagawas man kini og nectar. Murag yung Ang tao hulak, siya, no? Di ba ang nectar kay mauna nga likido nga ganahan supsupon sa mga insekto gikan sa bulak ug mao nga ang atong mga amigong insekto serve as atong mga pollinators. Sa ato pa pollinator siya, mutugpa siya dito sa laki. Humot naman tong likido nga gikan katong nectar gikan sa bay, tugpa na pud siya dito. So nadala niya ang laki. Mao nang laki madala dito. niya ang mga pollen. So dako nang tabang kay no. Niya usay ra ba kay magsikitag spray unya kanang mao nang ginadili ta magsunog-sunog ilalom sa atong kalubihan kay mawala man ni atong mga maapil man ang atong mga amigo nga insekto. lagi, mga no? friendly. Mga friendly insects. Dili siya dangan. ginahinay rin ani. So atong mantayan no nga katong ang putot nga magbasa na gana ang iyahang lubot nga magpagawas na siya nectar. Mauna ka na ang timailhan nga andam na ang bulak nga bay nga mapollinate. Murag ready na siya para maburos. Murag in legal age na siya. Gwapo po ni mahibawala na to Ma'am Edlin, mas nindot siya kay panahon sa atong pagkandak sa kaning atong hybridization, makabalo niya tapuhon kanus nato bombahan to atong bay nga putot o kanang gitawag natong pollen. Kay ato mang maobserbahan nga sama sa imong giingon kagnina nga nanay mo gawas nga mga likido or nectar gikan sa iyang bulak nga diin nagpasabot nga ready na maong babay nga pwede na siya maburos. Na mao na nga sa atong hybridization later on, labi na niya itong gitawag og kanang assisted pollination, manual man na siya. Kita mismo ang mo kung ano mo bumba og kanang pollen nga mo'y gihimo karon sa Bukidnon Lin, di ba? Natay hybrid farm dito katong gitawag natong on farm diya sa Bukidnon, Manolo Fortich nga diin nagproduce ta karon og mga hybrids nga mga lubi nga mao pod kini pohon atong kuhaan og kanang mga planting material para dinhi sa atong replanting mga proyekto diri sa atong probinsya. Kay ganing naamang kay allocation ani pohon nga ang atong planting material magikan didto. So mas maayo nga ato pong masabtan nga giunsa dai siya paghimo, giunsa siya pagproduce nga nahimo siyang hybrid. Nga mga lahi dai ang atong mo'y kalainan niya sa tall, sa dwarf o ang hybrid. Kaya ang uban nagtuo ba Lin Ma'am Edlin nga kanang atong dwarf mauro ng hybrid. Nagtuo sila ana. Mao na nga mas maayo nga nasabtan nila karon nga lahi day na sila ng hybrid o ang lahi na pud na nga variety ang tall. Kay kaning atong hybrid, ang iyang inahan ani kaning atong dwarf. Ang mugbo. Ang iyang amahan nga ang kaning tall ang laki mo kuhaan sa iyang katong mga malo. Pollen. Pollen. O atong combine dito sa iyang putot ang kaning putot or kaning female niya nga flower. Okay. Sige. So, importante gid kay nino nga mahibalo mi ani kay para sa atong hybridization. Puhon. Kay mag-training ta sa atong mga farmers kay para puhon mismo ang mga farmers pwede na maka-manipulate dito sa ilang mga farms. Sila na mismo. Mas maayo para mas kay ang atong tumong sa atong buhatan Ma'am Edlin, di ba? Mahimong kalimot ko. Empowered ang atong mga coconut farmers. Nagpasabot nga later on kung mag-retire na may puhon, unya kanang naagyapon atong mga farmers still standing gyapon bahalag wala may mo atong katuyuan mo na nga ato silang gi-encourage labi na dinhi sa atong small coconut farmers mga SFO. Okay nga nahisgutan atong SFO Ma'am Edlin naka-meeting ra ba tagahapon nga ato kunong balikon ang atong small coconut farmers organization nga federation kay medyo nagmingaw naman nga ang ato ra bang mga proyekto nga under sa atong Coconut Farmers and Industry Trust Fund, Coconut CFIDP. Yes. Kinahanglan ra ba nga priority katog yung mga small coconut farmers organization. May matagaan nato og registered sa atong NCFRS, National Coconut Farmers Organization. Ato lang tong pasingit. Pero reminder lang po to. Atong i-encourage gyud atong mga kuano, mga grupo na to nga naa sa mga barangay nga katong wala pa naghugpong. So ako yung gikuan nga mag-form ta into small coconut farmers organization kay aron sayon ra namo paghatag sa among mga project. Maghimo tag federation, natay federation sa atong matag munisipyo, napotay federation sa atong province. Mao na nga puhon kung magpili ta kay ato ni uturhon. Kay murag na siguro problema sa atong
federation kay ang gi-require de sa atong pagtukod og Small Coconut Farmers Federation sa province kinahanglan nga ang nag-apil po dito nga atong ibutar kinahanglan sila pod ang federation president sa ilang munisipyo, or di ba? gikan pag yun sa ilang barangay. Gikan ang silang barangay sa ato pa naagid siya gidala dito sa iyang barangay nga usa ka Small Coconut Farmers Organization. Atong klarohon kay para kanang legal ang atong pagtukod sa atong federation sa atong Small Coconut Farmers Organization. Ato lang yun ang isingit kay importante kay sa nga tanan Importante no? kay labi na nga kaming ato ang Kukuman, Oh, Kuku Week sa Kuku Week. August o nahisgutan nato ng Kuku Weekly no sa August pohon na magsugod kita na sa August 8 sa kanang gitawag na og massive planting kay naman tay mga kanang atong mga planting material karon nga available na nga nasa atong nagkadaiya nga mga nursery. So mao nang pag-open nato sa Kuku Week pohon Kuku month sa August 8 mag-massive planting ta ana. Atong time check ta no. Alas 5:56 sa buntag. Uy, okay. kapit naman dayta. Pero mag-shout out taga may Sige. Mamidli no. Kaganina ang last man to imong bata si May Amor naman siguro ni sunod sa iya. Sige, murag Di? daghan-daghan pa nang naana gini sunod. kuan diha. Atong i-shout out si Bermalin S. Krami from Plaridel. Okay, good morning sa atong mga ka-agri friends sa Plaridel. Uy, naa diri ang atong partner kayo sa una nga nag-retire na. Nga sige na og kanang reels diya sa atong Facebook. Maayo kini si Musayaw, si Ma'am Nesifin Kagaanan. Yes. Oh, good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Oh, mga amo ra ba ning kuan idol kay diya sa atong Mga kulig reels. na mo ni diha sa DA. Kita ka na iyang reels karon sige siyag sayaw-sayaw nga bisag retired na murag ya pag Baskog kay si ma'am. kaayo. Murag ya pag 30 anyos ay. Perting pa ha. Okay, ang sunod si Leo Ros JT. Good morning, good morning. Okay. Sa ato sang padayon sa Lino kay medyo taas-taas para ba ni atong topic maabtan niya tayo nig August ani nya July 10 rabi ataman mo midli no. Mapura na sad ang tao magtan-aw na to dire kita ra balik-balik. Okay. Sige. So ato ning lakbita no, di pa mo human ang atong oras. Okay. So kabalo ba kamo nga lahi ang pollination sa taas ug mugbo nga mga lubi? Kay ang pollination sa taas nga lubi lahi kay sa dwarf o mugbo. Unsa kay kalainan ani? Ang taas o tall variety dili mag-abot ang takna sa male o female face. So maguna ang male face, dayon musunod ang female face nga wala sila magsapon. Nga mao nga magsalig na lamang sila sa tapad nga punuan kay di man mag-abot ang ilahang pagdungan nila sa ilahang say atong gitawag ani pagdungan nila kanang ilang mga face nila, Oh. male face o female sa face. ilang mga takna nga Takna nga, mga matured na sila. mag-matured na, nga Oh, ready na nga ready for na. para maburos. Ngano ka na So, Ma'am Edlin no? So napabatay oras o ato ning napatay 2 minutes. abi na Gamay ato na lang ning Taman murag tama na kita diring dapita siguro Ma'am Edlin. Oh. Ato na niya ning padayonon sa sunod natong airing karong Monday pohon. Sige, diha lang murag ato dapita na lang atong ning tiwason. i-assignment no. Oo, assignment Pag na. gid Oo. sila nga ngano kaha. Sige. Sige. Okay. Naman kan dapita Ma'am Edlin. Dirita sa pollination pero murag di naman siguro makuan. Di na kayo ma-explain kay murag na lang tay 2 minutes. Sir Lau. Okay, magpadayon na lang tag shout out para sa next week maghunahuna sila nga unsa man gyud itong anong magsapon ang male ug female face. Hala. Karon assignment na natong tanan no. Nganong dili magsapon di sa unsa tong variety gani Ma'am Edlin? Ang taas. Ang taas nga lubi. Taas Dili nga magsapon ang male Male face o female face kana iyang pag mature na nga ready na siya nga ang mag-asawa. readiness sa lalaki dili magsapon sa pagka-readiness sa babae. Ang pag-andam na niya ba. So imbis nga okay na ang tang laki, gusto na siya mo pollinate, ang bayi kay dili pa man. So Uy, wala nausa lang. naman noon eh. Na problema siya. Pero Atong danon na nga problema karong sunod semana, Sir Lau. sige Ma'am Edlin. So panapos na to di ang kuan Ma'am Edlin kaning words sa atong mga nagsunod sa atong programa.
sa atong mga suki nga mga tigpaminaw, atong mga enrollees nga 560 farmers. Okay. Oo. Bantayin mi ninyo sa sunod semana sa Lunes. Pantay gyud kay Oo, nadiri oo. nagtangag ito og dakong ganti tong pangutana ni Ma'am Edlin nganong di magdungan. Oh, then mas No? mas maayo pod nga matriling-triling mo kay aron mubalik pa kami sunod semana. Sa ato siyang ihangin kay mas gwapo nga question kay wa ta kabalog ipangutanan ni sa atong partner agency ang Yes. ITI po no sa namantay exam nga i-conduct ani. Na wa ta kabalog appeal din ni kay amo mong ginanggihang o. So importante gid sa kaayo nga atong hibalan nga ano na siya. So take it away Sir Lau, no? Okay, okay. So, sa ngalan sa among administrator sa Philippine Coconut Authority, kang Dr. Dexter R. Botid, sa atong Regional Manager sa Philippine Coconut Authority, Region 10, kang Sir Manuel Galorport, Oktobre, og sa atong Provincial Coconut Development Manager, kang Mr. Roland Bongcalio, ug ubos usab sa ngalan sa atong regular nga atong regular nga angkor kang kagawad Edwin Amba. Hopefully na siya sa Monday pohon Ma'am Yes, Edlin. sir. Get well soon. Magtagbo na mo pohon ani ni Ma'am ni Sir Edwin. Sir Edwin. Oh. Okay. So kini ang inyong alagad sa kahanginan, Laureano Lau Gabuya Jr. Na-enjoy ko sa akong kuan din experience nga nakalingkod as anchor diri sa atong programa. Daghan kayong salamat. Ako ang inyong senior agriculturist sa Philippine Coconut Authority Misamis Occidental. Manghinaot kanatong tanan sa usa ka mabunghawong adlaw ug mag-agbat na pud kita pohon sa Lunes kang kauban gyapon si Ma'am Edlin sa susamang takna ug susamang istasyon 1494 DXOC Radio Pilipino dinhi sa Dakbayan sa Usamis dinhi gyapon sa atong tulumanon ang mabungahong panginabuhian Radio Eskwela sa Kalubian, a school on the air program on coconut production and processing. O kami sa Philippine Coconut Authority Region 10, PCA Philippine Coconut Authority Misamis Occidental og ang atong partner agency nga mo'y gisanguna ni ining atong ginahimo karong adlaw ang atong school on the air, ang Agricultural Training Institute sa Region 10 nga naa nahimutang sa syudad sa El Salvador, Misamis Oriental. Nang hinaot nga kitang tanan nga mga misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon, og malipayon sa atong pagpanguma. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.